Welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. Sinong natutuwa at nandito siya ngayon? Amen. Maraming mga kapatiran tayo siguro nandito. Baka hindi mo kilala yung mga katabi mo. Pwede bang kilalanin mo naman sila ngayon? Baka first time mong nakita ang mukha niya, hindi mo siya kilala. Ayan. Andito tayo sa church. We are here dahil we are one family in the Lord. Alam niyo po, ang church natin, every month, meron po tayong series, meron tayong theme na kung saan pinag-uusapan. And nawa, wag niyong ma-miss yung mga topics natin. Kasi maganda ito, lalo na pag meron tayong sentrong tema na kung saan natatalakay sa church and pwedeng talaga nakakatulong o makakatulong ito sa pang-araw-araw nating mga buhay. And for this month of August, ang series po ng church natin is all about full proof. Sabihin nga natin, full proof. So pag sinabi pong full proof in English, actually, ang ganda ng ibig sabihin yan. Ibig sabihin po nito, incapable of doing something wrong. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng magkamali. Bakit? Dahil po ang mga plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay nakalaan o nakalatag sa ating mga buhay. Ang kailangan na lang po natin gawin talaga ay basahin ang kanyang mga salita. Ang plano po ng Diyos para hindi mo sirain ang buhay mo ay makikita natin in the Bible. Many of us, pwedeng di natin nare-realize, sinisira natin ang buhay natin. O kaya, parang minsan dahil sa gusto mo yung mga maraming bagay puntahan, makamtan, hindi mo nare-realize na sisira mo na pala ang buhay mo. And si Lord, alam niyo po, napaka mapagmahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. And kung ang Diyos, syempre, nagmamahal sa atin, siya po ay nagtuturo sa atin paano ba tayo mabubuhay na kung saan hindi natin masisira ang buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sirain ang buhay mo. Sa panahon nga po ngayon natin, nabubuhay tayo sa panahon na talagang ang daming impormasyon na napakadaling makuha na lang. Isang type mo lang sa Google, di ba? O kaya tanungin mo si ChatGPT ngayon, sasagot sila. At ngayon, non-stop ang opinions, di ba, sa social media. Lahat ng tao ngayon, ang daming say. Kahit sa X or Twitter, ang daming mga nagpo-post, ang daming nagto-tweet. And nagiging entitled ang marami sa mga opinions nila. Tama ba yon? Kahit nga minsan nakakasakit na sila ng kapwa, kahit na minsan na pwedeng nakakaperwisyo sila ng buhay ng may buhay, wala namang ginagawa sa kanilang masama, ay pwede po na kung saan nakakasira ito sa kanilang mga buhay. Ang dami nga po ngayon, di ba? Nagko-comment, nag-share. Pero let us look at this in another light. Meron ba tayong makikitang wisdom sa mga bagay na ito? Pag sinabing wisdom, sa Tagalog po nito ay karunungan. Ano? Karunungan. Sabihin nga natin, karunungan. Yan. And ito po ang ating topic ngayong hapon na ito, wisdom starts here. Ulitin ko po, wisdom starts here. Nagsisimula ang wisdom dito. Saan? Sa Biblia ang ating babasahin. At alam niyo po, ang focus natin sa whole month na ito ay puro makikita ang verses sa Book of Proverbs. O sa Tagalog, mga kawikaan. Ano? Marami tayong naririnig ngayon, mga so-called guru, influencers, di ba? Pwedeng great example sila para sa ilan sa atin ngayon. Pwedeng mga tinitingala mo sila ng mga social media influencers ngayon. Pero ang tanong, sila ba talaga yung makakapagbigay sa atin ng buhay na talagang maganda at kalooban ng Diyos? Kasi alam po natin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at alam niya lahat ng bagay. Tama ba yon? Amen ba yon?
So kung alam niya ang lahat ng bagay, tandaan po natin na ang Diyos ay mabuti rin naman. Sa totoo lang po, kung ang Diyos ay mabuti, mabuti ang gusto niyang maranasan natin. Gusto niyang mabuti yung maranasan mo. At sa series po na ito ng Foolproof, makikita po natin sa Book of Proverbs na ito, na kailangan po, una sa lahat, magsimula ang ating buhay sa wisdom. Sabihin nga natin, wisdom. Kasi bakit? Dito po nagsisimula ang tinatawag na fear of the Lord. Sa Proverbs chapter 1 verse 7, ang sabi po ay ganito, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge. But fools despise wisdom and instruction." So more on, interchangeably po, nagagamit yung knowledge tsaka wisdom, karunungan, kaalaman. Alam niyo po, pag sinabing wisdom or karunungan, kaalaman, marami tayong alam, marami tayong nalalaman, pero ang tanong, alam ba natin kung ano ang tama at mali? So, kapag po sinabi sa Bible na wisdom, na karunungan o kaalaman, more on ang tinutukoy po dito ay kung ano yung tama at kung ano ang mali. Marami po sa panahon natin ngayon, yung dating mali, nagiging tama na ngayon, yung dating tama, nagiging mali na ngayon. But hindi natin pwedeng sabihin na ang tao talaga yung mag-aakda kung ano ang tama at mali, na parang paramihan. Kung sino yung naniniwala na marami, parang sila na kagad madalas ngayon ang tama, di ba? Tapos yung konti, sila yung mga mali sa panahon natin. Hindi po nababase ang tama at mali sa dami ng mga tao. Hindi nababase kung ano yung standard sa mga taong naniniwala dito. Actually, ang makakapaglagay lang ng standard ay dapat mas higher na being kesa sa atin. Bakit? Dahil ang lahat ng tao sa mundo ay pantay-pantay. Walang mas greater sa atin. Hindi pwedeng ang batayan ng greatness ay kayamanan or authority sa mundo na ito. Hindi pwedeng mabatay doon. Mababatay yan saan? Sa klase. Tayo lahat ay tao lang. Pero ang Diyos, hindi siya tao, siya ay Diyos. No? Ibig sabihin, makapangyarihan sa lahat. Hindi siya limitado katulad natin. Alam niya ang past, present, future. Alam niya, sobrang great siya. Siya ay lumikha sa atin. Hindi tayo ang lumikha sa Diyos. Kung kaya ang sabi ng author ng Book of Proverbs, fear the Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, katakutan mo ang Diyos. Now, pwedeng ngayong siguro naisip natin, teka, takot? Katakutan ang Diyos? Anong ibig sabihin na to? Hindi po ibig sabihin nito na kung saan horror ang dala ng Diyos. No? Sino ditong mahilig sa horror films? O kaya mga nanonood ng mga ganyan, nakakatakot? Hindi po, huwag niyong isipin na si God na parang gusto niyang katakutan mo siya, na lalayo ka sa Kanya dahil takot na takot ka or magtatago ka kasi ayaw mo talaga siyang makita. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Hindi ito fear na kung saan nagbibigay ng horror sa isang tao. Instead po, nagbibigay ito ng honor, ikaw mismo, mafe-feel mo na, ay dapat ko siyang respetuhin. No? Hindi ito yung horror na kung saan magtatago ka, kundi ipapakita mo sa Kanya yung dapat na ibigay mong worship, na pag humarap ka sa Kanya, hindi kung ano-ano lang yung gagawin mo sa harapan niya. Kung ang isang taong respetado, di ba? Alam natin, ayaw nating mapahiya yung tao na yon na respetado. Ayaw nating gawan sila ng masama. Ganon din ang Diyos na buhay na pinaglilingkuran natin. And para talaga maging maayos ang ating mga buhay, para magkaroon ng wisdom ang bawat isa sa atin, number one,
pakita natin, fear God first. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Fear God first. Alam niyo po, pag sinabing katakutan mo ang Diyos ng una sa lahat, next slide, ibig sabihin po nito, sa lahat ng area ng buhay mo, kailangan ang Diyos ang una. Kailangan sa standard ni Lord, okay yung ginagawa mo. Alam mo na kapag nag-appear siya sa'yo, matutuwa siya. Halimbawa, di ba, nag-i-scroll ka sa social media. Imagine niyo, di ba, parang minsan iniisip natin, ay, okay lang naman tong ginagawa ko. Tas kung ano na yung baka malalaswa na pinapanood mo doon, o kaya hindi magaganda pala yung binubuksan mo sa cellphone mo. Imagine mo, di ba, pag scroll mo ng ganun, biglang halimbawa, lumitaw na lang, nag-shutdown. Tas lumitaw si Lord, tingin mo. Matutuwa kaya siya sa iyo sa ginagawa mo or malulungkot siya? Just imagine, di ba, tayo nga nagagalit ang mga magulang natin kapag gumagawa tayo ng hindi magaganda. How much more ang ating Ama na nasa langit? Next slide. Ang wisdom po, nagsisimula sa buhay natin kung ang Diyos ang unang iniisip mo at hindi ang last resort ng iyong buhay. Hindi po dapat si Lord Jesus yung huli na lang sa buhay natin. Kumbaga, nagawa mo na lahat ng hindi magaganda, tapos at saka mo lang doon aayusin yung buhay mo, no? Kung hindi, dapat si Jesus yung una nating iisipin, nakakalugod ba itong bagay na ito sa Kanya? Matutuwa kaya ang Diyos? Dahil bakit? Ang wisdom po, hindi ito yung bagay na kung saan kailangan mo munang malaman sa sarili mo na mali pala yun, na nakakapaso pala yun, na nakakamatay pala yun, bago mo itama ang buhay mo. Ang wisdom is, alam mo na nangyari yon sa ibang tao. Amen? Alam mo nang masama ang bagay na yon. Tapos gagawin mo pa, susubukan mo pa, hindi wisdom yon. Kung alam mo nang yung ibang tao nagkamali doon, nangyari sa kanila hindi maganda, kung meron kang wisdom, anong gagawin mo? Ay, hindi ko na susundin kung ano yung ginawa nila. Naintindihan po natin. And that is why, si Solomon sa Bible, mga kapatid, si Solomon po, siya ay isang hari ng Israel. Si Solomon, kung hindi niyo po alam, siya yung anak ni King David. Kilala niyo ba si David? Si David yung pumatay kay Goliath, na napatay niya si Goliath gamit ang, tirador. Bumagsak si Goliath, di ba? And talaga naging tanyag yung story ni David. Na-establish yung kaharian ng Israel nung panahon ni David. Pero darating din yung panahon, tatanda si David, mamamatay siya, at may hahalili sa kanya. Ang humalili po sa kanya, walang iba kundi si Solomon. Sabihin nga natin pangalan niya, Solomon. 1, 2, 3, go! Solomon. Yan. Siya po yung tao na sinasabi ng mga scholars ng Bible na nagsulat po ng Book of Proverbs. No? At alam niyo po ba, sa ang Book of Proverbs na ito, nagtataglay ng iba't ibang mga kawikaan. Nakapupulutan natin ng aral na kung susundin natin, mapapabuti ang buhay ng bawat isa sa atin. Now, si Solomon po, nung humalili siya kay David, nagpe-pray siya kay Lord. Hindi niya kasi alam kung paano pamunuan ang bansang Israel nung panahon niya. Siyempre, yung tatay niya, tanyag, di ba? Yung tatay niya, maraming naging kaaway. Ngayon, siya na yung humalili. Pero, isipin niyo to, no? May takot din si Solomon, siyempre, sa mga pwedeng mangyari in the future. Pero si Solomon, may greater na takot saan?
sa Diyos na buhay. Solomon actually feared the Lord. Kaya tignan nyo, hindi siya lumapit sa ibang mga tao, hindi siya lumapit sa tatay niya, sa mga kilala ng tatay niya, kaya na siya lumapit kay Lord. At alam nyo, nanalangin siya. At sinabi ng Diyos sa kanya, ano yung isang kahilingan mo na gusto mong ibigay ko sa iyo? Alam niyo, sabi ni Solomon, bigyan niyo po ako ng wisdom. Sabihin nga natin, wisdom. Ano yung wisdom sa Tagalog? Kaalaman o karunungan. At sabi ng Panginoon, dahil hindi mo hiningi sa akin na yumaman ka, hindi mo hiningi na talagang talunin ko yung mga kaaway mo. Dahil dyan, hiningi mo sa akin yung karunungan, ibibigay ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiniling. It is all because Solomon feared the Lord. At alam niyo po, nung kapanahunan ni Solomon, grabe. Tignan niyo ang sabi, next slide please. Sa 2 Chronicles, chapter 9, verse 20. Alam niyo yung nangyari ng panahon ni Solomon? Pwede bang sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3, go. All of King Solomon's drinking cups were solid gold, as were all the utensils in the palace of the forest of Lebanon. They were not made of silver, for silver was considered, worthless nung panahon ni Solomon. Aba, sino dito gustong magkaroon ng silver? Parang nung panahon nila, ay silver lang. Ayoko niyan. No? Wala nagtatabi ng silver nung panahon ni Solomon. Parang worthless. Ibig sabihin, lahat, common yun, yung may silver ka sa bahay. Yun pa yung napaka-cheap nung panahon niya. Ibig sabihin, talagang yung panahon ni Solomon, it's like a golden era ng bansang Israel. All because, ano nangyari? Si Solomon ay humingi ng wisdom kay Lord. Solomon feared the Lord. Hindi dahil sa matalino si Solomon, kaya nagawa niya tong bagay na to. Hindi dahil sa talagang likas siyang marunong, magaling, but because he asked for wisdom kay Lord. Kaya, isipin mo ngayon ang sarili mo. Do you fear the Lord? Meron ka ba talagang banal na pagkatakot sa Panginoon? Hindi yung takot na gusto mo magtago, ayaw mo mag-church. Hindi yun yung tinutukoy na fear of the Lord. Fear of the Lord, yung bang nire-respeto mo si Lord. Ayaw mong masaktan yung kalooban niya. Na alam mong pag nasaktan mo siya, masakit din sa kalooban mo. Alam niyo po, maraming mga bagay ang pwede nating maranasan sa ating buhay na pwedeng hindi natin nararanasan dahil hindi tayo humihingi kay Lord pala ng wisdom. Yung mga decisions po natin sa ating buhay, kung meron tayong wisdom, pwedeng maging tama. Yung mga ina-act natin, talagang nasa lugar, yung mga taong sinasamahan natin, mga tamang tao na hindi tayo papabayaan, mga tamang tao na kung saan hindi ka dadalin sa kasalanan. Tingnan nyo na lang po sa panahon natin ngayon. May kilala ba kayong mga personalities na natanggalan ng page sa Facebook dahil sa mga pinopost nila sa social media? Di ba? Meron ba kayong kilala na mga tao na nang chichismis sila, gumagawa ng kwento sa ibang mga tao, tapos in the end, naging seryoso yung ginawa nila ng chismis, talagang nagkaroon ng sabpina, yung korte para sa kanila. Mga sikat to na personalities ngayon, hindi na ako magne-name drop. But let me tell you, kailangan natin ng wisdom sa kapanahunan natin ngayon.
Pwedeng dahil sa mga bugso ng damdamin natin. Kaya meron tayo mga decisions na mali na nagagawa araw-araw. May mga time na kung saan nakakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi dapat naman natin sabihin, tapos in the end, nabash tuloy tayo. Sino dito ang mga nabash na sa Facebook? Di ba? May kilala ba kayong ganon? No? O kaya kahit sa family nyo, nag-away kayo nung nanay mo, tatay mo, pwedeng kapatid mo, nag-away kayo, magkausap kayo sa call, ang ganda-ganda ng usapan nyo nung una, biglang may nabanggit lang na konting salita. Nag-away na kayo, nagsigawan na kayo sa isa't isa. All because pwedeng hindi tayo naging maingat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka, wisdom. Amen? Parang seryoso kayong lahat ngayong hapon na ito. Parang siguro nire-recall nyo, oo nga pastor, ano? Today, kapatid, make it practical. Next slide, please. Pray before you post. Talaga bang dapat kong i-post itong bagay na ito? Dapat ba talagang ito yung sabihin ko sa mga tao? May mga kilala ba kayong post na lang, tapos minsan hindi nila nare-realize yung pinopost pala nila, nakakasakit sa mga tao. Pwedeng ang insensitive ng posts nila. Minsan, dahil after tayo sa likes, di ba? After tayo sa mga nagko-comment, nagsishare ng mga posts natin, basta post lang tayo ng post. Minsan may na-feel tayo, ay nakakatawa. Tapos hindi natin na-realize, meron pala tayong isa sa friend na kung saan ganun yung kalagayan. Tapos nakita na nag-share ka nung post din na yun. Pwedeng masasaktan sila sa kalooban nila at hindi na magiging maganda ang pakikitungo nila sa'yo. Pray before you post. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pray before you post. Bago ka gumawa ng isang bagay, ipag-pray mo muna kay Lord. Tama ba talaga to, Lord? Okay ba to? Baka mamaya merong mawasak na friendship. Baka mamaya merong masirang relationship kapag ito ginawa ko. Next slide. Ano next? Ask before you act. Bago ka kumilos, gumalaw, bago ka mag-react, tanungin mo muna. Alam nyo ba, merong naging kwento, yung isang teacher, nagalit talaga siya sa isang estudyante. Bakit? Na-late sa school. Tapos, talagang pinarusahan niya yung estudyante na yon without even asking. Bakit ka ba na-late? Pinahiya yung estudyante na yon at marami pa mga bagay na di magagandang naranasan yung estudyante. Pero hindi niya man lang naitanong, bakit ka na-late? Di ba minsan tayo nagre-react? Parang kapag may ibang nabanggit na di maganda yung mga tao sa atin, pag may hindi tayo nagustuhan na act ng isang tao, mabilis tayong mag-react. Tama? Ganon tayo lahat kahit din ako eh. But I realize something, if we really fear the Lord, teka, hindi pwedeng bias ako na kung ano lang yung tama sa akin, yun na lang. Kasi bakit? Baka may pinagdadaanan din yung ibang tao na hindi ko nare-realize, na hindi ko nakikita. Tandaan nyo, God does not only look sa outward appearance, kundi sa puso ng isang tao. Amen? So, kung si Lord ganoon, lahat ng sides tinitignan niya, how much more tayo? Di ba? Ang dali sa ating mag-judge. Grabe naman sila, ang higpit. Grabe naman to, parang sinasakal ako. Pero, tingnan mo rin, bakit kaya sila naghihigpit? Bakit kaya sila ganyan? Bakit kaya nagtaas siya ng boses ng time na yon? May pinagdadaanan ba yung tao na yon? Just imagine, kapatid,
Napakaraming mga tao, hindi lang natin nare-realize, nagre-react kagad tayo negatively sa kanila, pero hindi natin alam yung background nila. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ask before you act. And pangatlo dyan, basahin natin sabay-sabay. Seek before you speak. Alamin mo muna yung lahat ng mga bagay bago ka magsalita. Di ba? Ang dami sa atin, parang sa mga group of friends natin, yung isa doon parang pag tinanong, yung bang nauuna yung sasabihin niya bago siya mag-iisip kung ano yung dapat niyang sabihin. Basta salita na lang salita, kung ano na lang yung unang lumabas sa bibig niya, yun na lang. Tapos maisip niya, ay dapat pala di ko na sinabi yun. May ganun ba kayong mga kilala? Di ba? And pwedeng natural yun kahit sa atin mismo. But today, kinokorek tayo ni Lord dahil mahal niya tayo. Amen? Seek before you speak. Alamin mo muna. Pwedeng ang narinig mo lang, isang side ng isang tao, hindi mo nalaman yung buong istorya. Siyempre dahil friend mo, nagkwento sa'yo, siya yung bida doon. Tama, di ba? Ganun nangyayari. Siya yung bida doon. Siyempre siya yung nagkwento nun eh. Pero pag tinanong mo, tinignan mo yung other side ng story, pwedeng may malaman ka na hindi sinabi nung friend mo na yon. Seek before you speak. Sabi mo sa katabi mo, seek before you speak. Amen? Alam niyo po, ang wisdom, next slide, ay pang-araw-araw nating buhay. Kailangan to sa pang-araw-araw nating buhay. Hindi po ito yung parang minsanan lang, no? Kapag pastor, kapag may mga crucial decisions lang ako, doon lang ako hihingi ng wisdom kay Lord. Hindi po. Ang wisdom, next slide, is not just for big choices. It is for daily life. Sa pang-araw-araw nating buhay. Bakit? Nakaharap po tayo ng mga iba't ibang tao sa bawat pagkakataon ng buhay natin. At alam niyo po, kailangan natin ng wisdom nagmumula sa Panginoon. Magmula sa paggising mo sa umaga, kailangan mo ng wisdom. Bakit? Dahil kung ikaw, papatayin mo yung alarm mo, kring, pinatay mo yung alarm mo, tapos nakatulog ka ulit. Ano mangyayari? Pwedeng malate ka. Hello? Amen? Sino yung ganon? Ako nga pag nag-a-alarm ako, alam nyo ba yun sa umaga? Every 5 minutes. Every 5 minutes yung alarm ko. Bakit? Kasi minsan 'di ba napapatay mo tapos go lang. Kaya minsan ako sunod-sunod yung alarm ko para talagang minsan ko sakali man pag napindot ko, gising pa rin ako. And minsan 'di ba parang hinahatak ka ng kama, 'di ba? Kaya noon dati ganoon, parang patayin ko muna. Pero kailangan ng wisdom. Okay? Ngayon narinig ko na, bangon na kaagad, hindi na ako hihiga para hindi malate. Akala natin, parang sa big choices lang ng buhay. Paano sa finances? Next slide. Sige nga. Paano kayo mag-budget ng pera nyo? Wala ka na ngang pera, konti na nga lang yung sasahurin mo. Mag-grab ka pa ba? O magko-commute ka na lang? Magkano grab ngayon? Usually, lalo na kapag rush hour, pwedeng 200 hanggang 300 pesos, di ba? Tapos yung sahod mo, 500 or 600, ubos na kagad kalahati ng sahod mo. Hello? Kaya dito natin makikita
paano ba tayo nagdedesisyon sa pang-araw-araw? Aba, lagi. Amen? Pagdating sa finances nga natin sa church, alam niyo po, hindi natin tinuturo dito na, ay magbigay ka lang ng offering kay Lord, tapos tumulong ka sa kapwa mo, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi bakit? Kailangan din po marunong tayo na magtipid. Mag-manage ng pera. Kailangan mamuhay ka below your means. Huwag ka mamuhay na parang milyonaryo ka. Kaya may tinatawag na one day millionaire. May kakilala nga kami. Siguro may ganito rin kayong kakilala. Yung bang estudyante siya, binibigyan siya ng mga magulang niya ng baon sa loob ng 2 linggo. Pero, siyempre 'di ba, isang bigayan malaki. Yung day 1 pa lang, ubus na kaagad yung pera. Kaya tuloy nangyayari, show my rice na lang every lunch siya. Tapos naglalakad na lang pauwi. Anong kailangan? Wisdom. Amen? Amen? Parang seryoso kayong lahat. May tinatamaan ba dito ngayong hapon na to? Hindi po tayo nagpapatama sa inyo. Wisdom ang kailangan natin. Amen ba yun? Balikan natin. Wisdom is not just for big choices, it's for daily life. Amen? Next slide natin. Wisdom, kailangan din natin sa pamilya natin. Kaya nagkakaroon ng pag-aaway-away sa mga magkakamag-anak. Di ba? Wisdom ang kailangan. Sa mga relationships natin, pwedeng sa asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo, kailangan ng wisdom. Sa pag-aaral mo rin, kailangan ng wisdom. Paano ka mag-manage ng oras mo? Baka mas marami pa minsan yung pagbabrowse mo sa social media, naubos doon yung oras. O kaya madalas, hindi sa social media naubos oras. Saan? Sa pagtulog. Di ba? Next slide. At pwede rin, kailangan natin ng wisdom sa trabaho natin. Alam niyo po, pwedeng nagagalit sa atin yung boss natin, teacher natin, magulang natin, asawa natin. Hindi kayo nagkakaintindihan sa isa't isa. Bakit? Kasi yung pang-araw-araw nating desisyon, napaka-importante. Kung hindi po full of wisdom, ang ating pang-araw-araw na buhay, pwede po kasing masira yung mga magagandang relationship na meron tayo. Kung hindi maayos o hindi tayo o wala tayong wisdom sa ating buhay, yung magandang plano ng Diyos pwedeng nasisira sa ating buhay. Next slide please. Kaya anong dapat natin gawin? Ask yourself every day. Dapat kang magsalita o manahimik na lang. Di ba minsan, parang kapag halimbawa may nagsabi sa iyo ng di magandang salita. Minsan, sa iyo, di ba parang, grabe naman siya. Ba't niya sa akin sinabi yun? Siya nga, ganito rin, ganyan. Minsan, kapag halimbawa, nagsabi ng ganon sa atin yung isang tao, tayo, di ba kagad, rest back kagad, laban din agad sa kanila. Pero, sa relationship, kung gusto nating magtagal, hindi dapat yung una, pangalawa, na unang bagay nating naisip, yung sasabihin natin. Di ba? Usually yung pangatlo, pang-apat, or pang-5, yung dapat nating sabihin. Kailangan din nating wag magsalita, minsan tahimik na lang.
para hindi na magkagulo, magkaaway. Ang nangyayari dyan, kapag nagsalita ang isa't isa, ano mangyayari? Labanan ng pride, di ba? Hindi magpapatalo yung isa naman, di magpapatalo din. At pwede po na masira ang mga magagandang relasyon natin sa isa't isa. And sometimes, ang best response is what? Hindi na mag-respond. Amen? Later on nga may ganun, di ba? Nafe-feel din natin, di na tayo nag-respond. Tapos yung tao na lang din na yon, sila yung lumapit at nag-sorry. Yun yung mahirap actually gawin. For all of us. Amen? But with God's grace, dahil merong wisdom, magagawa natin. Sabihin mo sa katabi mo, magagawa mo rin. Sunod, ask yourself, gagastos ba ako o magsisave? Kamusta yung finances mo ngayon? Gipit ka ba? Ang dami mo bang utang na hindi nababayaran? Kung patuloy ka sa ginagawa mo, sa pagsusugal din na ginagawa mo, same path pa din ang buhay mo. Hindi mawawala ang utang mo. Hindi mo mababayaran yung dapat mong bayaran. Lalong magkakaroon ng kaguluhan kung walang wisdom. Amen? Gagastos ba ako o magsisave? Anong pipiliin ko na gastos dito? Nagyaya ng Starbucks. Kung wala ka naman talagang panggastos, huwag kang sumama. Amen? Amen? Minsan, nangyayari tuloy, nagpo-post ka sa social media, nakapunta sa ganitong lugar, naka-experience nito, may bagong biling ganito, hindi alam ng mga nakikita, mga nagtitingin sa social media, wala ka ng pera. At hinahabol ka ng mga Bombay, hinahabol ka ng marami mga loan. Hindi magiging maganda ang buhay natin kung ganun. Gagastos ba ako o magsisave? Importante yan sa ating buhay. May time ng paggastos, may time ng pagsisave. Sabihin mo sa katabi mo, magtipid, kailangan mo ng wisdom. Amen? Next. Ano yung last dyan? Balikan natin. Sasama ba ako sa friends ko o hindi? Madalas, ewan ko kung nare-realize nyo rin yun kahit sa inyong sarili, pagkasahod, ubus agad. Diba? Ano nangyayari? Bakit ganon? Pwedeng pinanlibre mo kagad sa mga kaibigan mo, lumabas kagad kayo, ikaw nag-treat sa kanila. Parang ang tingin tuloy ng mga kaibigan mo sa'yo, wow, ang dami namang pera nito. Wow, ang angas naman. Dito pa kami kumain. Minsan, hindi natin nare-realize, yung friends din natin, nakakapagdala sa atin sa hindi magandang bagay. Tapos madalas, sila pa yung nag-a-agree sa mga bagay na masasama. Di ba? Sila pa yung nagsasabi ng, sige, gawin mo. Kailangan natin ng wisdom. Sasama ba ako sa kanila o hindi? Hayaan ko na lang ba sila? Saan ba kayo pupunta? Ay, sa ganitong lugar eh. Medyo malayo. Sasama ka ba talaga doon o hindi? May pasok ka kinabukasan sa school. May Sunday service. Meron kang trabaho kinabukasan. Sasama ka ba o hindi? Kailangan ng wisdom. Can we shout that word? Wisdom. At ang pinaka-important po, next slide, na dapat nating itanong sa sarili natin, kung ano yung mga dapat na gawin natin talaga, ay kung ito ba ay makaka-honor kay God. Mau-honor ba ang Diyos sa gagawin kong ito?
Kaya tignan nyo, no, sometimes, hindi si Lord nagpapakita talaga sa atin in person. Just imagine kung si Lord mismo talaga nagpakita sa atin. Di ba? Parang talagang mapapahiya ka eh. Pwede may ginagawa ka sa lihim na sikreto. Pwedeng may ginagawa ka sa cellphone mo na sikreto. Paano kung biglang magpakita si Lord sa'yo dun? May mukha ka bang ihaharap? Kaya minsan, kailangan natin ng mga taong magko-correct sa atin. Amen? Na makapagsasabi sa atin na, huwag mong gawin yan. Huwag mo na ulitin yan. Minsan, yung tenga lang natin, parang naririndi na sa mga paulit-ulit ni nanay, paulit-ulit ni ate, ni kuya, ni leader, ni pastor. Minsan, parang ayaw na natin sila pakinggan, tas gusto na lang natin pakinggan yung mga yes ng mga kaibigan natin, ng ibang mga tao, para naghahanap tayo madalas ng kakampi. Pero alam nyo po ba, point number 3 is this. Sabay-sabay natin basahin. Humble people grow. Proud people don't. Kung humble ka, ikaw ay lalago. Kung hindi ka humble, ikaw ay hambog, hindi ka lalago. Next slide. Fools reject correction. The wise receive it. Alam niyo po, sa Bible, makikita natin, ang dami po, kahit mga men of God, kinokorek. Si David, kinorek sa kasalanan niya ng isang prophet. Si Peter, kinorek ni Paul. Ang dami pang mga instances, mga kapatid, because correction is part of our life. Akala natin minsan, grabe naman yung mga nag-correct na yun, akala mo kung sinong banal. Akala mo kung sinong perpekto. Niisip kasi natin, parang kapag kinorek, aba, ikaw na yung magaling. At ako kinokorek mo, ikaw yung walang mali. But that is pride. Bakit? Next slide. Hindi lang natin nare-realize na ang correction, hindi naman rejection. It is what? Protection. Gusto kang protektahan, kaya ka tinatama. Ayaw nung tao, ayaw nung kapatid mo sa Panginoon na mawasak ang buhay mo, na masira ang future mo. Parang mga magulang natin, di ba? Kaya tayo pinagbabawalan na, anak ka, 10 o'clock dapat nasa bahay ka. Minsan tayo yung rebelde, di ba? Hindi, ako masusunod, bahala kayo. Pero, kaya lang nila sinasabi yon, hindi dahil sa nire-reject ka nila bilang anak, kundi para ikaw ay protektahan. Ganon din ang Diyos sa bawat isa sa atin. And that is why kung minsan, parang mafe-feel mo, uy, grabe naman si pastor, parang ako yun na. Yung sinasabi niyang yun na. Remember that correction is not rejection. Amen? It is protection. Alam niyo po, hindi gusto ng Diyos na masaktan ka. Tandaan niyo yun, hindi talaga gusto o kalooban ng Diyos na masaktan ka. Hindi gusto ng Diyos na makaranas ka ng hindi maganda. But most of us, kaya naman tayo talaga nakakaranas ng mga hindi magagandang bagay dahil may ginawa tayo na hindi naman gusto ng Diyos. Tapos, ginawa natin, hindi maganda nangyari sa atin, in the end, pwedeng sisisihin natin siya. Lord, bakit mo naman hinayaan to sa buhay ko? Sa totoo lang, ikaw naman yung nagdala ng bagay na yun sa buhay mo. Nakukuha natin? Nakukuha natin? Dahil din naman po yun madalas sa maling choices din natin sa ating buhay. Alam niyo po, may testimony ako sa inyo. Kung iniisip niyo kami mga pastor po, wala kaming mga parang imperfect na namin, nagkakamali po kayo. Katulad din namin kayo. We are also on a journey kay Lord. Most of us, kahit kami, may maraming bagay na kailangan pa rin i-correct sa buhay namin. Amen? Lahat tayo dito. Amen?
ito pong taon itong month na to ng July, nagdaan. Alam nyo, nakapanaginip ako. Sabi doon sa panaginip ko, parang wala naman ako nakitang tao or what, pero nakita ko yung sarili ko sa panaginip ko na tulog. Tapos merong parang blurry na image. Parang tinatapik ako habang tulog. Sabi sa akin doon sa panaginip ko, maglakad-lakad ka. Ganyan. Huwag kang laging nakaupo, nakahiga. Mag-exercise ka, sabi sa akin ganun. So, ako naman, parang inignore ko lang yun. Di ba? Minsan, ganun tayo eh. Diba? Parang minsan, baka ko lang, bunga lang ng mga pangarap ko sa buhay, di ba? Minsan walang ganun. But recently, ito lang, actually nung nagsimula Thursday ng gabi, biglang hindi po ako talaga makalakad. Tapos hindi ko talaga alam kung bakit. Dito yun sa left foot ko po, Hindi naman dun sa joints ko, pero banda dito sa side, medyo middle ng konti. Hindi ako makalakad, tapos hanggang dito, may nerve na parang masakit. So di ko alam kung gout ba yun, arthritis, nagsimula na ako mag-search sa Google. Alam nyo, nakita ko, sabi doon, yung mga nakakaranas daw ng gano'n na may sakit sa part na yon, overweight tsaka kulang sa exercise at paglalakad. Tingnan nyo may warning sa akin si Lord a month before, gawin mo to, hindi ko sinunod. Hindi ko sinunod. So, nung time na yon, anong ginawa ko? Ngayaan ko na lang? No. Lumapit ako sa Lord. Lord, sorry po. Mula sa araw na to, susundin ko na yung sinabi mo. And alam niyo po, dahil doon, syempre, hindi na ako kumain ng mga madami, ganyan. At dapat ho talaga hindi ako magpipreach ngayon. Iba dapat magpipreach ngayon. Pero sa biyaya lang ng Diyos. Dahil bakit? Alam natin kapag hindi ka nagpa-correct kay Lord, hindi ka mag-grow. Amen? Lahat tayo dumadaan dun Huwag niyo isipin kami parang ang perfect na namin. Lahat tayo tao. Amen? And alam ko may journey din kayo. Baka kinokorek kayo ni Lord, kaya kayo nandiyan sa situation na yan. Pwedeng gipit kayo ngayon sa finances, maybe the Lord is correcting you. Pwedeng sa relationship nyo ngayon, may something na problem, pwedeng kinokorek ka ni Lord dyan. Amen? Pwedeng sa studies mo, may problem, baka may kinokorek sa'yo sa area na yan. Correction is not rejection. It is what? It is what? Protection. Dahil bakit? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Next slide please. Oftentimes po, ang mga taong laging agree sa'yo, ang mga taong nagpapahamak pa sa'yo. Parang, uy, sige na, gawin mo na to. Ay, sige, go na ako. Kasi ang dami nag-a-agree sa akin. Naghahanap tayo ng lagi nag-a-agree sa atin. Naghahanap tayo ng mga taong ito-tolerate tayo. Ay, makapag-Hong Kong nga ako. Sabi mong ganon, di ba? Tapos magsasayaw-sayaw ako dun. Yung mga friend mo naman, go girl, supportahan kita, go yan. O kaya, ay, meron akong papasukan na ganitong business. Sabi nga ng isang influencer daw, kaya ka lang daw hindi umaangat sa buhay dahil hindi ka nag-i-illegal. Tingnan nyo, minsan, tutulak ka pa dun sa alam mong ikakapahamak mo. Alam niyo ba, may isang kwento ako nabasa sa Facebook. Hindi niya na-name, sabi niya, nung siya daw ay nasa Europe, may nag-propose daw sa kanyang isang
Middle Eastern prince. Talagang nag-propose daw sa kanya, emerald daw yung ring. Ewan ko nabasa niyo yun, ano? Emerald daw yung ring na pinropose sa kanya. Pina-check niya pa kung legit talaga, totoo daw talaga. Kaya lang, after na umuwi, sabi nung prince daw na yon, punta ka dun sa yate ko. Tayong dalawa lang dun. Alam niyo, sabi niya, ay pag gano'n na kami lang dalawa, ayokong sumama. Tas may isa siyang friend, another Middle Eastern prince din, yung nag-propose daw din sa kanya, nanliligaw, ganyan. Tapos, dumating nga yung panahon din na hinihikayat din siya na sumama dun sa yate niya, sila lang din daw dalawa. Sinabihan niya na, ay, meron din sa akin nag-propose, ganyan-ganyan. Tas kami lang daw sa ganitong lugar. Hindi ako pumayag. Hindi nakinig yung friend niya, alam niyo kung ano nangyari? Hindi niya na daw nakausap ever since. Hindi niya na rin nakita. Sometimes, ayaw natin pakinggan yung mga taong against sa atin. Di ba? Parang, ay, laging basher ko yan. Laging may kinokorek yan sa akin. Nakakainis na. Pero hindi natin nare-realize, baka meron silang nakikita na hindi natin nakikita. Amen? Baka meron silang sinasabi na dapat pala nating sundin. Baka si Lord na yun yung nagsasalita sa kanila. Ayaw lang natin sundin. Sinabi na sa iyong wag mong gawin pero ginagawa mo pa rin. Marami ng mga tao nagsasabi sa iyong itigil mo na pero tuloy-tuloy ka pa rin. And sometimes di natin nare-realize yun. Yun yung mga tao pang nilalayuan natin sa buhay natin, ha? Tapos nung mapahamak tayo, marirealize na lang natin, sana pala sinunod ko sila. Kaya sa totoo lang, ang mga dapat talagang lapitan nyo at maging kaibigan nyo, yung mga hindi laging yes sa'yo. Hello? Hindi yung mga laging agree sa'yo. Hindi yung mga laging kakampi sa mga desisyon mo sa buhay. Kasi bakit? Pwedeng si Lord mismo yung kumakausap sa kanila para sa'yo. Amen? Next slide. Anong kailangan natin? Humility. Kaya, minsan, di ba nainis tayo? Parang, may correction na nga sa bahay, kay nanay, pagdating sa church, may correction pa ni leader, may maririnig ka sa church, correction ni pastor. Pero minsan, di lang natin naintindihan, bakit nga kaya may ganun? Bakit kaya kinokorek ka na sa bahay, kinokorek ka sa church, sa school, friends mo? Pwedeng meron ka kailangan tanungin na eh. Ano ba talagang mali ko sa sitwasyon na ito? Anong dapat kong itama sa buhay ko? Alam niyo po, ang humility ay napakagandang karakter. At alam niyo po, ang humility, hindi ito natural nating karakter sa buhay. Di ba? Yung pagpapakumbaba, hindi natin to karakter sa buhay natin. Hindi ito natural sa atin. Ang gusto kasi natin lagi, strive tayo sa top, tayo yung maging best, tayo yung maging above all, tayo yung maging number one, tayo yung talagang, alam mo yun, pinakamagaling sa lahat. Pero the Bible, interestingly teaches about humility. Pagpapakumbaba. Bakit kaya? Dahil ang humility po is God's character. Katangian ng Diyos. Alam natin ang Diyos, napakadakila. Amen? Ang Diyos, makapangyarihan. Amen? Pero, magugulat kayo, kahit makapangyarihan ng Diyos, alam niya ang lahat ng bagay, hindi natin siya kailangan, hindi niya tayo kailangan, actually kailangan natin siya sa ating buhay, pero nagkatawang tao ang Diyos. Kaya si Jesus Christ is actually hindi siya 100% tao lang, siya po ay 100% God. John chapter 3 verse 16, di ba?
For God so loved the world that He gave His one and only Son. Sino yun? Jesus Christ. Grabe, no? Binaba niya yung sarili niya. Kaya mababasa niyo sa Bible, tatanungin niyo iba, ba't napapagod ba sa ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Ba't si Jesus natutulog? Nakalimutan natin, ang Diyos ay nagkatawang tao. Para iligtas ang bawat isa sa atin. Binaba niya ang sarili niya. Kaya, next slide, hindi natin dapat katakutan ng Diyos. Kundi dapat maintindihan natin na gusto niyang maranasan natin yung magandang buhay dahil mahal ka niya. Gusto kanyang proteksyonan. Ayaw niyang mangyari sa iyo yung hindi magandang bagay. Kaya, tingnan nyo, no, maraming pwedeng mangyari when we humble ourselves before God. Nung isang araw, minsan gusto ko pang i-insist na tama ako dun sa, alam nyo naman, di ba, yung mga MTPB, MMDA, di ba, nanguhuli sila? Minsan gusto ko mag-insist, sabi ko, sir, tama naman talaga ako, ganito, ganyan. Caught on, ng mga kasama ko. Tapos, pag sinabi mong, hindi ka nalang nagsalita ng gano'n, sinabi mong, sir, baka pwede naman makiusap sa inyo. Pasensya na ho. Mamadali lang ho kami, ganito. Di ba? Ano nangyayari? Napapagbigyan. Sa teacher nyo, di ba? Sino ditong merong grade na palakol at mas mababa pa sa 75, syempre walang magtataas ng kamay. Pag nilapitan yung teacher ng magulang, ano sasabihin? O kaya yung estudyante, sir, baka naman pwede pong makiusap sa inyo. Ano sasabihin? O sige, gawa ka ng ganitong project. Sige pa, pagbigyan kita. Bakit? Nagpapakumbaba. And kay Lord, tandaan nyo ito kinig tayo lahat, ang standard ni Lord, hindi standard ng tao. Kung sa atin, mas mataas ka sa kapwa mo by your works, by your achievements, kay Lord, hanggang saan ka willing magpakumbaba? Kaya minsan, di ba, kahit sa mga kasalanan na nagagawa natin, kaya ako naman nagawa yung kasalanan niyan kasi ganito, ganyan. Kasi baka dahil ganito, ang dami nating sinasabing excuses. Tama ba? Pero in front of God, baliwala lahat yung excuses na yun . Kasi ang gusto niya, humility. Sabihin mo, Lord, wala akong ma-excuse . Mali po talaga ako. Sorry po, kailangan ko po ng biyaya nyo sa buhay ko. That is why, nung naranasan ko nga po ito, kaya hindi ako naka-attend dun sa kahapon nagyayaya isa nating kapatiran sa isang gathering, hindi ako nakapunta. But, dito ko nakita yung grace ni Lord. Kaya rin po ako nakatayo sa inyong harapan. It is all because dahil lumapit tayo kay Lord, biyaya niya lang lahat. Amen? And that is why kahit ikaw rin, you're still standing, nabubuhay ka pa rin hanggang ngayon, malakas ang pangatawan mo, okay ang pamilya mo, kahit marami tayong pagkukulang kay Lord. Hindi dahil yun sa galing natin, hindi dahil yun sa haba mo mag-pray, hindi yun dahil sa pag-attend mo continuously, dahil yun sa biyaya ng Diyos because you humble yourself down kay Lord. Amen? Next slide. Kaya, pakita natin, stop chasing men's applause. Start fearing God. Huwag mong hanapin yung approval ng katabi mo, ng ibang tao. Di ba parang minsan gusto natin, maka-yes ka kay sister, kay brother, kay ate, kay kuya, mapawaw mo sila. Ang tanong, mahal ka ba talaga nila? Talaga bang may pakialam sila sa buhay mo na kapag naperwisyo or may di maganda nangyari sa'yo, tingin mo ba talaga meron silang concern talaga sila sa'yo? O baka masyado kang after na ma-please yung ibang tao,
in the end, hindi ka naman talaga nila totally mahal. Pero hindi mo napapansin, merong nagmamahal sa'yo ng lubos-lubos. And He gave Himself up for you and me. Binigay niya ang buhay niya para sa'yo at sa akin. And that is no one else but Jesus Christ. Kaya, sino ang dapat mong katakutan? Sino ang ayaw mong masaktan sa buhay mo? Si Jesus ba? Si Lord ba? Start fearing God. Amen? At ang prayer natin ngayong hapon na ito, sa paglapit natin sa Panginoon, Lord, correct me. Itama niyo po ang buhay ko. Amen? Kung may mali sa akin, Lord, itama niyo. Kung may mali sa pananalita ko, baka lagi kang mura ng mura, chismis dito, chismis doon. Baka ikaw rin, hindi ka lang si Marites, baka ikaw si Marisol, sulsul ka ng sulsul. Sabi mo, Lord, correct mo ako. Amen? Kung di ka marunong mag-budget, Lord, i-correct mo ako. Kung di ka marunong mag-save, Lord, turuan mo ako. Amen? At ang prayer natin, make me wiser every day. Magawa ko yung mga tamang desisyon araw-araw. Tayo lahat ay pumikit at ina-encourage ko po kayo as we come to the Lord this afternoon. Sa paglapit natin sa Panginoon, maaari mo bang ihingi ng tawad sa Kanya? Mga nagawa mong kasalanan, mga nagawang pagkukulang, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Pwedeng tinamaan ka sa preaching ngayon, pwedeng nakita mo yung sarili mo sa preaching today. But let me tell you, kapatid, hindi ka nire-reject ng Panginoong Diyos na buhay. Actually, gusto ka niyang protektahan. Ayaw niyang mapasama ang buhay mo, gusto niyang mapabuti ang buhay mo. Sa hapong ito, maging prayer mo ito sa iyong puso. At maaari ka bang sumunod sa short prayer na ito? Sabihin mo, Lord, mula sa hapon na ito, ang response ko sa preaching na narinig ko ay ako, mula sa araw na ito, itama mo po ang buhay ko. Turuan mo po ako kung ano ang dapat kong gawin. At mula rin sa araw na ito, make me wiser every day. Panginoong Jesus, patuloy kitang tinatanggap sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa araw na ito, maghari ka. In Jesus' name, tayo magsabi ng Amen and Amen. Come on, can we give the best clap of praise kay Jesus?